Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan at tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong sa aking palagay ay pupuno sa ating mga puso ng inspirasyon at pag-asa. Sinasabi nila, ang yaman daw ay nasa pera at kapangyarihan. Pero paano kung ang tunay na kayamanan ay natatagpuan pala sa isang pusong malinis, sa dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa isang seryeng pinamagatan nating Ang Pamana ng Kabutihan. Nanginginig ang mga daliri ni Hiraya habang mahigpit na hawak ang iilang piraso ng lukot-lukot na perang papel. Amoy araw, amoy pawis, amoy alikabok ng kalsada. Halos madurog ang puso niya nang marinig ang sinabi ng babaeng pinagbentahan niya ng huling tumpok ng basahan. "Siguraduhin mong malinis yan, ha? Baka may sakit pa yang pera mo," sabi nito, habang nandidiring kinukuha ang bayad mula sa kanyang palad na magaspang at kalyo. Napalunok si Hiraya. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Isang matamis na ngiti ang isinukli niya sa babae. "Opo, ma'am. Salamat po." Para kay inay, para kay sinag, paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan na tila isang dasal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon ang mantra niya sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Bawat insulto, bawat pagod, bawat gutom. Lahat ay tinitiis niya para sa dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang munting barong-barong sa Estero de la Paciencia, tila ba mas mabigat ang bawat hakbang niya. Ang pangalan ng kanilang lugar ay isang malaking kabalintunaan. Pasensya. Iyon ang kailangan mo para manirahan dito. Pasensya sa amoy ng estero na kumakapit sa iyong damit. Pasensya sa ingay ng mga nag-aaway na magkakapit-bahay. Pasensya sa siksikan ng mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Ngunit para kay Hiraya, ang kanilang munting dampa ay isang palasyo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, ang tanging gamot na kaya nilang bilhin para sa walang tigil na pag-ubo ng kanyang ina. "Inay, nakauwi na po ako," mahinang bati niya. Sa isang sulok, nakahiga sa isang lumang papag si Althea, ang kanyang ina. Maputla ang mga labi nito at bahagyang humihingal, ngunit sa pagkakita sa anak ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Anak, kumusta ang benta?" tanong nito. Ang boses ay garalgal. "Mabuti po, inay. Malakas," pagsisinungaling ni Hiraya habang itinatago sa likod ang kakarampot na perang kinita. "Sige po, maghahanda na ako ng lugaw natin." Lumapit siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Sinag, na tahimik na nakaupo sa isang silyang gawa sa kawayan, abala sa pagguhit sa isang pirasong papel gamit ang isang maliit na uling. Si Sinag, ang kanyang tiyasang, ang kanyang sinag ng pag-asa. Sa kabila ng hindi nito magamit ang mga binti mula pa ng isilang, ang mga mata nito'y laging nagniningning, puno ng mga pangarap. "Ate," masayang bati ni Sinag. "Tingnan mo, ate. Ginuhit ko si inay. Maganda na siya at hindi na umuubo." Pinagmasdan ni Hiraya ang guhit. Isang simpleng larawan ng isang babaeng nakangiti sa ilalim ng isang araw na may mahahabang sinag. Dito, muling nagbanta ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. "Napakagaling mo talaga, bunso. Balang araw, magiging totoo yan." Gagaling si inay. Habang naghahanda siya ng hapunan, isang maliit na kaldero ng lugaw na walang ibang sahog kundi asin, isang anino, ang tumakip sa kanilang pintuan. "Hiraya, iha?" Isang matandang boses ang tumawag. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na matagal nang may mabuting loob sa kanilang pamilya. "Aling Nena, tuloy po kayo," alok ni Hiraya. Pumasok ang matanda.
May dalang isang maliit na supot ng tinapay. Nako, wag na. May ibabalita lang sana ako sa'yo. Narinig ko kasi na naghahanap ng bagong katulong si Don Silvan Montemayor. Ang sabi, kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan para maglinis sa kanyang mansyon. Napatigil si Hiraya sa paghalo ng lugaw. Don Silvan Montemayor. Ang pangalan ay tila isang alamat sa kanilang lugar. Isang matandang milyonaryo na nakatira sa isang malaki at nakakatakot na bahay sa tuktok ng isang burol, ang Hacienda de la Sombra. Sabi ng mga tsismis, malupit daw ito, masungit, at walang sino man ang nagtatagal na magtrabaho para sa kanya. Po? Sa Hacienda de la Sombra po? Nag-aalangang tanong ni Hiraya. Tumango si Aling Nena. Oo, doon nga. Alam kong nakakatakot pakinggan. Pero iha, ang sahod daw ay 5 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang sahod ng isang kasambahay. 5 beses, Hiraya. Isipin mo na lang ang maibibigay noon para sa nanay at kapatid mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. 5 beses. Ang ibig sabihin noon ay tunay na gamot para sa kanyang ina. 3 beses na pagkain sa isang araw, bagong tsinelas para kay Sinag. Pero, bakit po ako? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti si Aling Nena at ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay lumalim. Dahil kilala kita, Hiraya, nakikita ko ang paghihirap mo. Nakikita ko kung gaano kakabuting anak at kapatid. Sa lahat ng tao dito sa Estero de la Paciencia, ikaw ang may pinakamalinis na puso. At yun daw ang hinahanap ng matanda. Isang taong may dangal. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Nakatitig siya sa bitak-bitak na kisame, iniisip ang alok ni Aling Nena. Sa isang banda, nandoon ang takot. Takot sa hindi kilala, sa mga kwento tungkol sa Hacienda de la Sombra at sa nakakatakot na amo nito. Paano kung totoo ang mga yon? Ngunit sa kabilang banda, nandoon ang pag-asa. Isang napakalaking pag-asa na sumisigaw sa loob ng kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang inang humihingal, ang guhit ni Sinag. Iyon ang nagtulak sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising niya si Aling Nena. Suot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang luma, ngunit malinis na bestida. Aling Nena, tatanggapin ko po ang trabaho. Isang oras ang lumipas at naroon na si Hiraya, nakatayo sa harap ng isang napakalaking tarangkahan na gawa sa itim na bakal. Mataas ito, matayog, at puno ng kalawang. Sa itaas nito, ang mga letrang Hacienda de la Sombra ay tila mga butong nakausli. Ang buong lugar ay nababalot ng katahimikan, isang katahimikang nakakabingi kumpara sa ingay ng estero na kanyang kinalakhan. Humugot siya ng isang malalim na hininga, ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Ito na, para kay inay, para kay Sinag. Dahan-dahan, sa isang nakakabinging tunog ng kumakalampag na bakal, ang tarangkahan ay nagsimulang bumukas. Bumungad sa kanya ang isang mahabang daan na natatabunan ng malalaking puno sa magkabilang gilid. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na gustong umabot sa kanya. Ang dilim sa dulo ng daan ay tila isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Ang bawat hakbang ni Hiraya sa mahabang daanan papasok sa hasyenda ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang mga naglalakihang puno ng akasya sa magkabilang panig ay nagsisilbing mga higanting bantay. Ang kanilang mga anino ay humahabi ng isang kumot ng hiwaga at takot sa lupang kanyang tinatapakan. Ang hangin dito ay mas malamig, malinis, at may dalang amoy ng mamasa-masang lupa at mga lumang kahoy, isang malaking kaibahan sa pamilyar na singaw ng Estero de la Paciencia. Sa dulo ng daanan, bumungad sa kanya ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malaki ito,
gawa sa bato at matitigas na kahoy na may malalapad na bintanang salamin na ngayoy madilim at walang buhay. Sa kabila ng kalumaan, naroon pa rin ang bakas ng karangyaan at kapangyarihan. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at suot na unipormeng kulay abo ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. "Ikaw si Hiraya Manalastas?" tanong nito. Ang boses ay matigas at walang init. "Oo po," nauutal na sagot ni Hiraya habang mahigpit na hinahawakan ang laylayan ng kanyang bestida. "Ako si Elsa, ang katiwala ng pamamahay na ito. Sumunod ka sa akin. Kakausapin ka ni Don Silvan." Walang imik na sumunod si Hiraya sa loob. Kung sa labas ay nakakamangha na ang mansyon, sa loob ay higit pa. Ang sahig ay gawa sa mamahaling kahoy na kumikinang sa kabila ng alikabok. Ang mga muebles ay antigo at nababalutan ng puting tela. Ngunit ang buong lugar ay may nababalot ng kalungkutan. Walang maririnig na ingay, walang bakas ng tawanan. Tanging ang mahinang tunog lamang ng kanilang mga yabag. Dinala siya ni Manang Elsa sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Kumatok ito ng 3 beses bago marahan itong binuksan. "Senyorito, narito na po ang aplikante." Sumenyas ito kay Hiraya na pumasok. Nanginginig ang mga tuhod na humakbang si Hiraya papasok sa silid. Ito ay isang malawak na aklatan. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Madilim sa loob, tanging isang maliit na ilaw mula sa isang lampara sa mesa ang nagsisilbing liwanag. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at katad. At doon, sa isang sulok na nababalot ng dilim, nakaupo sa isang malaking silyang de gulong ang isang anino. "Lumapit ka," utos ng isang boses. Magaspang ito at malalim, tila matagal nang hindi nagagamit. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Ang puso niya'y gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang papalapit, unti-unti niyang naaaninag ang figura. Isang matandang lalaki na napakapayat. Ang buhok ay kulay abo na at manipis. Ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na guhit, mga mapa ng kalungkutan at bighati. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Tila kayang tumagos hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ito si Don Silvan Montemayor. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at malamig. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Tanging ang titig lamang na tila sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Ilang minuto ang lumipas sa nakakabinging katahimikan. Nang sa wakas ay nagsalita itong muli. Ang boses niya'y may diin. "Isa lang ang magiging trabaho mo dito. Ang silid na ito. Lilinisin mo ang aklatang ito araw-araw. Ang mga libro, ang sahig, ang mga muebles, maliwanag." Opo, Don Silvan," sagot ni Hiraya. "May isang bagay kang makikita sa silid na ito. Isang bagay na hindi mo dapat pakialaman," sabi ng matanda, habang itinuturo ng kanyang mahabang daliri ang isang partikular na bahagi ng silid. Sinundan ni Hiraya ng tingin ang direksyon na itinuturo nito. At doon, sa tabi ng bintana, namilog ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang baul. Isang malaking baul na gawa sa maitim na kahoy at may mga bakal na palamuti. At ito ay nakabukas. Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang nakikita. Ang loob ng baul ay umaapaw sa ginto. Mga gintong barya, mga alahas na kumikinang-kinang kahit sa kaunting liwanag, mga perlas na sinlaki ng kanyang hinlalaki, mga diamanteng sumasayaw sa dilim. Ang liwanag na nagmumula sa mga kayamanang yon ang tila nagbibigay buhay sa buong silid. Napalunok siya. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ang halaga ng mga bagay na yon ay sapat na para bumili ng isang buong baryo. "Huwag mong papakialaman ang mga bagay na hindi sayo," mariing sabi ni Don Silvan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Hiraya.
Maglinis ka sa paligid nito. Huwag mo itong gagalawin. Huwag mo itong sasagiin. Nagkakaintindihan tayo? Oo po, senyorito. Hirap na sagot ni Hiraya. Hindi maialis ang tingin sa kumikinang na kayamanan. Maari ka nang magsimula, sabi ng matanda, at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa, kasama ang isang matandang natutulog at isang baul ng hindi kapanipaniwalang yaman. Nagsimula siyang maglinis, ngunit ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa baul. Ang gintong tukso, habang nagpupunas siya ng alikabok, ang kanyang isip ay lumilipad. Isang maliit na pulseras lang, isang pirasong gintong barya. Sino ang makakaalam? Ang dami-dami niyon. Hindi yon mapapansin ng matanda. Isang piraso lang ang katumbas ng isang taon niyang kita sa pagbebenta ng basahan. Isang piraso lang at maipapagamot na niya si inay sa pinakamagaling na doktor. Isang piraso lang at maibibili na niya ng bagong wheelchair si Sinag. Ang imahe ng kanyang pamilya ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang hirap na paghinga ng kanyang ina, ang masayang mukha ng kanyang kapatid habang naguguhit. Kaya niya itong gawin para sa kanila. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binitawan niya ang basahan. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang palapit sa baul. Ang kinang ng ginto ay tila humihila sa kanya. Bumubulong ng mga pangako ng isang magandang buhay. Nakatayo na siya sa harap nito. Abot kamay na niya ang lahat ng kanyang pinapangarap. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa isang kwintas na may malaking diamante. Ngunit bigla, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tinig ng kanyang ina. Anak, ang kahirapan ay hindi isang kasalanan. Ang pagiging disente at marangal, iyan ang tunay na yaman na maipapamana ko sa'yo. Huwag na huwag mo iyong ipagpapalit sa kahit anong pilak o ginto. Napapikit si Hiraya ng mariin. Ang mukha ng kanyang ina, pagod ngunit laging may ngiti, payat ngunit laging puno ng pagmamahal. Ang pumalit sa kinang ng mga alahas, ang dangal. Iyon ang tanging yaman na meron sila. Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Tumalikod siya mula sa baul na para bang ito ay isang apoy na nakakapasong tingnan. Sa halip, lumibot ang kanyang mga mata at nakakita siya ng isang lumang kumot na nakasampay sa isang silya. Kinuha niya ito, lumapit muli sa baul at maingat. Magalang na tinakpan ng nakabukas na kayamanan. Tila ba inililibing niya, hindi lang ang tukso, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang mga sana at paano kung. Pagkatapos, kinuha niya muli ang kanyang basahan at nagsimulang maglinis sa paligid nito. Ang kanyang puso ay mas panatag na ngayon. Nang matapos ang kanyang trabaho, marahan siyang lumabas ng silid. Hindi na muling sinulyapan pa ang baul. Hindi niya alam. Sa isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang pasilyo, nakaupo si Don Silvan sa harap ng isang maliit na monitor. Kitang-kita niya ang bawat galaw ni Hiraya. Nakita niya ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang paglapit sa baul, ang kanyang pag-atras, at nakita niya ang kanyang pagtakip dito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa mukhang tila inukit sa bato ng matanda. Isang kislap ng pagtataka, ng hindi makapaniwala, at marahil, isang maliit na sinag ng pag-asa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat umaga ni Hiraya ay nagsisimula sa parehong ritual. Papasok siya sa malawak at tahimik na aklatan, magbibigay ng magalang na, "Magandang umaga po, Don Silvan," na kadalasan ay hindi tinutugon, at sisimulan ang kanyang paglilinis. Ang baul ay nananatili sa parehong pwesto, laging nakabukas, at sa bawat araw, bago siya magsimula, ang una niyang ginagawa ay ang maingat na paglalatag ng lumang kumot
sa ibabaw nito. Para sa kanya, iyon ay isang simbolo, isang paalala sa kanyang sarili kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi niya ito ginagawa para kay Don Silvan, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang dangal. Sa kanyang pagtatrabaho, nasanay na siya sa presensya ng matanda. Palagi itong nakaupo sa silyang degulong, nakaharap sa bintana, tila ba may hinihintay na hindi na darating. Minsan, nakikita niya itong bumubulong sa hangin. Sa ibang pagkakataon naman, nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay puno ng isang lungkot na tila walang katapusan. Hindi siya natatakot dito. Sa halip, isang damdamin ng awa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso para sa matandang lalaki. Mayaman nga ito, ngunit halatang nag-iisa. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga libro sa isang estante, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sinundan iyon ng biglaang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Ang kalangitan ay biglang dumilim at ang tanging liwanag na lamang sa silid ay ang nagmumula sa lampara sa mesa at ang manakanakang kislap ng kidlat sa labas. Napatigil si Hiraya sa kanyang ginagawa. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang bahay sa estero, kung paano tumutulo ang kanilang yero tuwing may bagyo. Napayakap siya sa kanyang sarili. Kumusta na kaya si Inay at si Sinag? Natatakot ka ba sa kulog? Nagulat si Hiraya sa biglaang tanong. Napalingon siya. Nakatingin sa kanya si Don Silvan. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya nito nang hindi tungkol sa trabaho. Ang boses nito ay hindi na kasing tigas ng dati. Meron itong bahid ng pag-usisa. Hindi naman po masyado, Don Silvan, sagot niya habang inaayos ang kanyang sarili. Mas nag-aalala po ako sa kanila, Inay. Tumutulo po kasi ang aming bubong kapag ganito kalakas ang ulan. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Bigla na lang lumabas sa kanyang bibig. Marahil ay dahil sa pag-aalala o marahil dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tiningnan siya ng matanda bilang isang tao, hindi lang bilang isang utusan. Hindi sumagot si Don Silvan. Ibinalik nito ang tingin sa bintanang basang-basa ng ulan. Akala ni Hiraya ay tapos na ang kanilang pag-uusap. Ngunit ilang sandali pa, muli itong nagsalita. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Bakit ka nagtatrabaho? Bata ka pa. Dapat ay nag-aaral ka. Napayuko si Hiraya. Kailangan po, senyorito. May sakit po si Inay at kailangan po niya ng gamot. At ang kapatid ko po, espesyal po siyang bata. Gusto ko po siyang mapag-aral balang araw. Anong pangalan ng kapatid mo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Sinag po, ang ibig sabihin, ray of light. Siya po ang liwanag ng buhay namin ni Inay. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Tanging ang lagaslas ng ulan at ang ritmikong pagpatak ng tubig mula sa mga alulod ang maririnig. Mahilig siyang mag-drawing, biglang sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Kahit po uling lang ang gamit niya, ang gaganda ng kanyang mga ginuguhit. Pangarap niya pong makakita ng tunay na mga ibon sa isang malawak na hardin. Sa pagsasalita niya tungkol kay Sinag, nawala ang kanyang kaba. Nakalimutan niya na ang kausap niya ay ang kinatatakutang Don ng Hacienda de la Sombra. Ang nakikita na lang niya ay isang matandang lalaki na nakikinig. Nagkwento siya tungkol sa kabaitan ng kanyang ina, sa katatagan nito sa kabila ng sakit. Nagkwento siya tungkol sa kanilang mga pangarap na kasing simple ng makakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi siya humihingi ng tulong o awa. Nagbabahagi lang siya ng isang piraso ng kanyang buhay. Nang tumila ang ulan at muling sumilip ang araw, tapos na ang oras ng trabaho ni Hiraya. Nagpaalam siya gaya ng dati, ngunit bago pa siya makalabas ng silid,
tinawag siyang muli ni Don Silvan. "Hiraya, po, huwag ka munang umuwi. May ipapagawa pa ako." Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang itim at makintab na sasakyan sa harap ng mansyon. Isang lalaking nakauniforme ng driver ang bumaba. Si Manang Elsa naman ay lumapit kay Hiraya. May dalang isang malaking bayong na punong-puno ng mga prutas, delata at tinapay. Mayroon ding isang hiwalay na supot na naglalaman ng mga gamot. "Pinapabigay ni Senyorito," sabi ni Manang Elsa. At bagamat seryoso pa rin ang mukha nito, tila may bahagyang pagbabago sa tono ng kanyang boses. "Ihahatid ka na raw ni Mang Tonyo sa inyo." Napatulala si Hiraya. Tumingin siya sa bayong, sa sasakyan, at pabalik kay Manang Elsa. Hindi siya makapaniwala. Pero bakit po?" "Utos ng senyorito." "Sige na, baka gabihin ka pa." Habang nasa loob ng malambot na upuan ng sasakyan, yakap-yakap ni Hiraya ang bayong. Amoy pa lang ng mga prutas at tinapay ay sapat na para muli siyang maiyak. Ngunit pinigilan niya. Ito ay luha ng pasasalamat. Nang makarating sila sa bukana ng eskinita, papasok sa Estero de la Paciencia, bumaba si Hiraya. "Salamat po, Mang Tonyo." "Walang anuman, iha. Bukas ulit," sabi ng driver, na may kasama pang isang matamis na ngiti. Naglakad si Hiraya pauwi. Ang puso niya'y tila lumulutang. Sa kanyang pagpasok sa kanilang dampa, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Sinag, habang si Althea naman ay muling inuubo. Inilapag niya ang bayong sa kanilang munting mesa. Ang mga mata ni Althea ay nanlaki sa pagtataka. "Anak, saan galing ang lahat ng ito?" "Bigay po ng amo ko, inay," sabi ni Hiraya, habang inilalabas ang mga gamot. "Ito po, inumin niyo. Para po ito sa ubo niyo." Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na umiinom ng gamot at ang kapatid na mahimbing na natutulog, tumingin si Hiraya sa labas ng kanilang bintana. Ang araw ay palubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa isipan niya, bumalik siya sa madilim na aklatan, sa matandang lalaking nakaupo sa kanyang silyang degulong. At sa unang pagkakataon, naisip niya na marahil, sa ilalim ng lahat ng yaman at kalungkutan, may isang pusong hindi pa tuluyang naging bato. At habang nakatayo si Don Silvan sa bintana ng kanyang aklatan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ng isang babae mula sa nakaraan, kundi ang mukha ng isang batang babae na may malinis na mga mata, nagsasalita tungkol sa isang kapatid na nagngangalang Sinag. At sa kanyang mga labi na matagal nang hindi gumagalaw, isang bagay na halos nakalimutan na niya kung paano gawin ang dahan-dahang nabuo. Isang ngiti. Napakaliit, halos hindi mahahalata. Ngunit para sa isang taong nabuhay sa dilim sa loob ng napakatagal na panahon, iyon ay kasing liwanag ng isang pagsikat ng araw. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan sa aklatan ay unti-unting napalitan ng isang komportableng pananahimik. Hindi natakot ang nararamdaman ni Hiraya sa tuwing kaharap si Don Silvan, kundi isang kakaibang paggalang at pag-unawa. Nagsimula ng maging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain ang mga sandaling pag-uusap nila, mga simpleng tanong mula sa matanda. "Kumusta ang iyong ina? Ano ang ginuhit ng kapatid mo ngayong araw?" Na tinutugunan naman ni Hiraya ng mga tapat na kwento mula sa kanyang buhay sa Estero. Sa mga pagkakataong yon, nakikita ni Hiraya ang unti-unting paglambot ng matigas na maskara ni Don Silvan. Nakikita niya ang kislap sa mga matang dati laging malungkot. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na hindi lang siya isang katulong sa mansyon na iyon, kundi isang kaibigan. Isang hapon, habang naglilinis si Hiraya malapit sa baul na laging nababalutan ng kumot, napansin niyang nakatitig doon si Don Silvan. Ang tingin nito ay malalim. Tila ba tinatawid ang maraming taon ng nakaraan. Isang buntong hininga na puno ng pait ang kumawala mula sa bibig nito. "Alam mo, Hiraya," bigla nitong sabi, ang boses ay garalgal,
at puno ng emosyon. Lahat ng yan, lahat ng laman ng baul na yan, balak kong ibigay sa kanya. Napatigil si Hiraya. Kakanino po, Don Silvan? Mahina niyang tanong, kahit pa may hinala na siya kung sino ang tinutukoy nito. Kay Amara, sagot ng matanda. Binibigkas ang pangalan na tila isang ipinagbabawal na salita. Ang babaeng minahal ko ng higit pa sa aking buhay at ang babaeng siya ring sumira nito. Umikot ang silyang degulong nito, paharap kay Hiraya, at sa pagkakataong yon, kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng matanda. Katulad mo siya, Hiraya, galing din sa hirap. Maganda, mabuti ang puso. Akala ko iba siya. Akala ko totoo ang pagmamahal na ipinapakita niya. Ngunit nagkamali ako. Pera lang pala ang habol niya. Sa huli, iniwan niya ako para sa isang lalaking mas mayaman. Kinuha niya ang lahat ng kaya niyang kunin at naglaho na parang bula. Ang pait sa boses ni Don Silvan ay tila lason na kumakalat sa buong silid. Niyukom nito ang kanyang mga kamao. Kaya't mula noon, isinumpa ko na hindi na ako muling magtitiwala. Lalo na sa mga taong ang nangiti ay mas matamis pa sa pulot dahil kadalasan sila ang may dala ng pinakamapait na lason. Walang masabi si Hiraya. Ang tanging nagawa niya ay makinig. Ang kanyang puso ay puno ng awa para sa matanda. Ngayon ay naiintindihan na niya ang pinanggagalingan ng pader na yelo na bumabalot sa pagkatao nito. Isang pusong minsan nang nagmahal ng buo, ngunit ngayon ay basag at puno ng lamat. Ang sandaling iyon ng kalungkutan ay biglang pinutol ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng aklatan at pumasok si Manang Elsa. Ang muka ay bahagyang nag-aalala. Senyorito, dumating po sina Senyora Beatriz at Senyorito Ramon. Ang mukha ni Don Silvan ay agad na nagbago. Ang kalungkutan ay napalitan ng pagkainis. Bago pa man siya makasagot, dalawang figura ang marangyang pumasok sa silid. Ang babae, si Beatriz Valderrama, ay nakasuot ng isang eleganteng damit na kulay berde. Ang kanyang buhok ay perpekto ang pagkakaayos at ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Nang makita nito si Hiraya, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiwi sa pandidiri. Ang lalaki naman, si Ramon, ay nakangiti ng malapad, ngunit ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tito Silvan, kamusta na po kayo? We missed you. Bati nito, ang boses ay sobrang tamis, halos nakakasuya. Anong ginagawa ninyo rito? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Don Silvan. Dadalawin lang po sana kayo, tito. Nag-aalala kami sa inyo. Sagot ni Beatriz, habang ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Hiraya na tila ito isang dumi sa mamahaling alpombra. At sino naman itong bagong katulong? Si Hiraya, maikling sagot ng matanda. Lumapit si Ramon kay Hiraya. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Magandang araw sa iyo, Hija. Bago ka lang dito? Mag-ingat ka. Masungit yang si Tito. Biro nito, na sinabayan pa ng isang kindat. Ngunit sa likod ng pagiging palakaibigan, naramdaman ni Hiraya ang isang panganib. Ipinaghanda sila ni Hiraya ng tsaa sa utos ni Don Silvan. Habang inilalapag niya ang tasa sa harap ni Beatriz, sinadya nitong igalaw ang kanyang kamay, dahilan para matapon ang mainit na likido sa kamay ni Hiraya. Aray! Mahinang daing ni Hiraya, habang mabilis na binabawi ang kamay na namumula na. Nako, ano ba yan? Ang clumsy mo naman, maarteng sabi ni Beatriz, kahit kitang-kita na sinadya niya iyon. Galing ka ba sa hirap, Hija? Baka kaya nanginginig ang mga kamay mo sa paghawak ng porselana? Nagyelo ang buong silid. Napayuko si Hiraya, kahihiyan at sakit ang nararamdaman. Akmang magsasalita na sana si Ramon
para pagtakpan ang kapatid ng isang boses na malamig at puno ng awtoridad ang pumutol sa lahat. Beatrice. Ang boses ni Don Silvan ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila kayang dumurog ng buto. Huwag na huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan sa pamamahay ko. Lahat ay natigilan. Si Beatrice at Ramon ay napatingin kay Don Silvan, hindi makapaniwala sa narinig. Nakita nila kung paano tiningnan ng matanda si Hiraya, isang tinging may halong pag-aalala. Sa isang iglap na unawaan nila, ang batang ito ay hindi lang isang ordinaryong katulong. "Titito, I was just..." "Sapat na," putol ni Don Silvan. "Tapos na ang pagbisita ninyo. Maaari na kayong umalis." Walang nagawa ang magkapatid, kundi ang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at hindi maitagong galit. Bago umalis, binigyan ni Beatrice si Hiraya ng isang tinging puno ng pagbabanta. Isang tinging nangangakong hindi pa sila tapos. Nang sila'y makaalis na, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa aklatan. Lumapit si Don Silvan kay Hiraya na hanggang ngayoy nakayuko pa rin. "Tingnan ko ang kamay mo," utos nito. Maingat na inabot ni Hiraya ang kanyang kamay na namumula pa rin. Kinuha ito ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay magaspang at malamig. Ngunit ang pagkakahawak niya ay hindi mahigpit. Ito ay banayad. "Manang Elsa, dalhan mo ako ng gamot para sa paso," sigaw nito. Nang gabing iyon, bago umuwi si Hiraya, pinigilan siyang muli ni Don Silvan. Ang mukha nito ay seryosong-seryoso at ang kanyang mga mata ay may babala. "Hiraya," sabi nito, "mag-ingat ka sa kanila." Tumingin ito sa labas ng bintana, sa dilim na unti-unting lumalamon sa hasyenda. Ang kasakiman nila ay mas malalim pa sa karagatan. Ang babala ni Don Silvan ay nanatili sa isipan ni Hiraya sa mga sumunod na araw. Tila isang anino na bumubuntot sa kanya kahit saan siya magpunta sa loob ng malaking mansyon. Ang mga tingin ni Beatrice na puno ng galit at ang mga ngiti ni Ramon na tila may itinatagong patalim. Lahat ng iyon ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-aalala niya ay napapawis sa tuwing nakikita niya ang pagbuti ng kalagayan ng kanyang pamilya. Dahil sa mas malaking sahod at sa mga tulong na palihim na ibinibigay ni Don Silvan, unti-unting lumalakas ang kanyang ina. Ang mga gamot ay nagkakaroon ng epekto at ang dating walang tigil na pag-ubo ay nabawasan na. Si Sinag naman, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng tunay na mga Crayola at art paper, regalo raw mula sa isang kaibigan, ayon kay Mang Tonyo. Ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang ina at kapatid ang nagbibigay lakas kay Hiraya na harapin ang anumang takot. Isang maaliwalas na umaga, habang naglilinis sa aklatan, ipinakiusap ni Don Silvan na kung maaari ay linisin niyang mabuti ang baul. "Marami na itong alikabok," sabi ng matanda, na nooy nakatingin dito na may halong lungkot at pait. Panahon na siguro para harapin ang mga multo ng nakaraan. Sumunod si Hiraya. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot na nagsilbing takip nito sa loob ng maraming linggo. Ang kumikinang na mga alahas at ginto ay muling sumalubong sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, wala na ang dating tukso. Ang nakikita na lang niya ay isang libingan ng mga sirang pangarap at isang pusong nasugatan. Maingat niyang pinunasan ang gilid ng baul, ang bawat sulok nito. Kinuha niya ang isang lumang brush para linisin ang mga singit-singit ng bakal na palamuti. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang laman nito, habang maingat niyang inaangat ang ilang mga kwintas para punasan ang ilalim. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang pulang velvet na sapin sa ilalim ng baul ay tila may umbok sa isang bahagi. Dahil sa pag-uusisa, marahang niyang kinapa yon may matigas na bagay sa ilalim. Tiningnan niya si Don Silvan na nooy nakapikit at tila nag-iisip ng malalim. Sa pag-aakalang hindi siya napapansin,
Sinubukan niyang iangat ang sapin. Medyo mahigpit ito, ngunit sa isang gilid, nakapa niya ang isang maliit na uka. Hinila niya ito, at isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang isang maliit na pinto sa sahig ng baul, isang lihim na kompartimento. Napasinghap si Hiraya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim, hindi ginto o alahas ang nakatago, kundi isang tumpok ng mga lumang sulat. Ang mga sobre ay kulay kape na dahil sa katagalan, at ang mga ito'y tinalian ng isang kupas na lasong kulay rosas. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang mga iyon. May amoy ito ng lumang papel, ng pinatuyong bulaklak at ng kalungkutan. Nakatatak sa sobre ang pangalan ng pinadalhan, Sylvan. Ang sulat kamay ay pambabae, pino at puno ng emosyon. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Hiraya at muntik nang mabitawan ang mga sulat. Nakatingin sa kanya si Don Sylvan, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Senyorito, patawad po. Nauutal na sabi ni Hiraya. Naglilinis lang po ako at hindi ko po sinasadyang. Ibigay mo sa akin yan. Utos ng matanda. Nanginginig na lumapit si Hiraya at iniabot ang mga sulat. Kinuha ito ni Don Sylvan. Sa pagkakita pa lang sa sulat kamay, ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang matinding sakit. Amara, bulong niya. Ang pangalan ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Akala ni Hiraya ay sisigawan siyang muli. Ngunit sa halip, dahan-dahang binuksan ng matanda ang unang sulat. Habang binabasa nito ang mga nakasulat, ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Dahil sa kanyang pag-aalala, hindi napigilan ni Hiraya na sumilip sa sulat at ang mga salitang nabasa niya ay tumusok sa kanyang puso. Mahal kong Sylvan, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat. Pinilit nila akong umalis. Ang iyong mga pinsan, si Beatriz at si Ramon, sinabi nila na kung hindi ako lalayo sa'yo, sisirain nila hindi lang ang pangalan ko, kundi pati na rin ang buhay ng aking pamilya. Pinalabas nila na isa akong magnanakaw, isang babaeng mukhang pera. Alam ng Diyos, Sylvan, na minahal kita ng totoo. Ang tanging yaman na hinangad ko ay ang iyong pag-ibig. Ngunit sino ba naman ako para lumaban sa kanila? Isa lang akong hamak na taga-bukid. Wala akong kapangyarihan. Pinapili nila ako. Ang umalis ng tahimik o ang makita kang masira dahil sa isang iskandalong sila mismo ang gagawa. Pinili ko ang kapakanan mo. Pinili kong masaktan, basta't ikaw ay manatiling buo. Huwag mo sana akong kamuhian. Sa bawat paghinga ko, ikaw ang laman ng puso ko. Patawarin mo ako. Nagmamahal, Amara, na patakip ng bibig si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang namumuo. Hindi pala totoo. Hindi masama si Amara. Isa rin siyang biktima. Tumingin siya kay Don Sylvan. Ang matanda ay nakatulala. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang lahat ng galit at pait na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay tila isang malaking pader na gumuho sa isang iglap. Hindi, bulong nito. Hindi totoo. Kinuha nito ang sunod na sulat at ang sunod pa. Bawat isa ay naglalaman ng parehong sakit, ng parehong pagmamahal, at ng parehong katotohanan. Isang katotohanang ipinagkait sa kanya sa loob ng halos kalahating siglo. Sa sila. Hirap na sabi ni Don Sylvan habang ang kanyang dibdib ay sumisikip. Beatriz, Ramon, mga demonyo sila. Nasa bingit si Hiraya. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang yakapin ang matanda. Gusto niyang pagaanin ang loob nito. Ngunit sino ba naman siya? Bigla, nahirapang huminga si Don Sylvan. Ang kanyang mukha ay namutla
at napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang mga sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Dilema. Isang malaking dilema ang bumalot kay Hiraya. Dapat ba niyang ibalik ang mga sulat sa baul at magkunwaring walang nangyari? O dapat ba niyang hayaang malaman ng matanda ang katotohanang maaaring lalo pang ikasakit nito, ngunit siya ring magpapalaya sa kanya? Habang hawak-hawak niya ang mga sulat sa kanyang palad, ang bigat ng katotohanan ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng ginto sa loob ng baul na yon. Ang mga sumunod na segundo ay tila huminto para kay Hiraya. Ang imahe ni Don Silvan na nahihirapang huminga, ang mga matay ng lalaki sa sakit at pagkabigla, at ang mga nagkalat na sulat sa sahig, lahat ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsasabing lahat ng yon ay totoo. Don Silvan! Sigaw niya, ang takot ay biglang pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi ng matanda. Don Silvan, huminga po kayo ng malalim. Tulong! Manang Elsa! Ang kanyang sigaw ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Sa isang iglap, pumasok si Manang Elsa, ang mukhay puno ng pag-aalala. Sa likod nito ay si Mang Tonyo. Anong nangyari? Tanong ng matandang katiwala, habang mabilis na nilalapitan ng amo. Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nahirapang huminga pagkatapos niyang mabasa. Naputol ang sasabihin ni Hiraya nang mapatingin sa mga sulat na nagkalat. Ngunit wala ng panahon para magpaliwanag. Ang mukha ni Don Silvan ay lalong namumutla. Tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Utos ni Manang Elsa kay Mang Tonyo, na agad namang tumalima. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta, bumalik ang bahagyang ulirat ni Don Silvan. Ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkaroon muli ng pokus. Tumingin ito kay Hiraya, isang tinging puno ng pagsusumamo. Ha, Hiraya! Hirap na hirap niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang mga sulat. Ang katotohanan. Opo, Don Silvan. Alam ko po. Magpagaling po muna kayo, sabi ni Hiraya, habang pinipigilan ang sariling mga luha. Umiling ang matanda. Hindi na ako magtatagal. Isang matinding takot ang gumapang sa puso ni Hiraya. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Paparating na po ang tulong. Ngunit sa mga mata ni Don Silvan, nakita ni Hiraya ang isang pagtanggap. Isang pagtanggap sa nalalapit na katapusan. Sa kabila ng pisikal na sakit, may isang bahagi sa kanya na tila nagkaroon ng kapayapaan. Ang katotohanang matagal nang nawala ay sa wakas ay bumalik sa kanya, kahit sa huling sandali. Sila, muling bulong ng matanda, ang boses ay puno ng galit na ngayon ay hinaluan ng isang matinding pighati. Sinira nila ang buhay nating dalawa. Amara. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Hiraya. Ang pagkakahawak niya ay mahina, ngunit ang mensahe ay malinaw. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Iyon na ang huli niyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang paghinga ay tuluyan ng nawala. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ni Hiraya ay lumuwag. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Don Silvan? Mahinang tawag ni Hiraya. Niyugyug niya ang balikat nito. Don Silvan! Walang sagot. Senyorito! Humagulgol si Manang Elsa habang napaluhod sa sahig. Napatulala si Hiraya. Ang init mula sa kamay ng matanda ay unti-unting nawawala. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya. Nilulunod siya sa pagkabigla at kalungkutan. Patay na si Don Silvan. Ang taong sa loob ng maikling panahon ay nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ang taong nagsimula nang maging tulad ng isang lolo sa kanya ay wala na. Nang dumating ang mga mediko, huli na ang lahat. Idineklara nilang cardiac arrest ang sanhi ng pagkamatay.
na marahil ay dulot ng isang matinding emosyonal na pagkagulat, habang ang katawan ni Don Silvan ay tinatakpan ng puting kumot. Nanatiling nakaluhod si Hiraya sa sahig, yakap-yakap ang sarili, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga sulat na nagkalat pa rin sa paligid ng silyang de gulong. Mga piraso ng papel na naglalaman ng isang trahedya. Sila ang naging mitya ng lahat. Sila ang nagbunyag ng katotohanan, ngunit sila rin ang pumatay sa taong pinakamahalaga sa katotohanan iyon. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi nagtagal. Dumating sina Beatriz at Ramon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkukunwaring kalungkutan, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maitago ang kislap ng tagumpay. "Oh my poor Tito Silvan," madramang sabi ni Beatriz habang nagpupunas ng mga pekeng luha. Ngunit ang kanilang atensyon ay agad na nabaling kay Hiraya na nakaupo pa rin sa isang sulok tulala. "At anong ginagawa mo pa rito?" mataray na tanong ni Beatriz. Ikaw ang may kasalanan nito. Siguradong ginulat mo o tinakot ang matanda para makuha mo ang pera niya." Patawad po." Iyon lang ang tanging nasabi ni Hiraya. Ang kanyang isip ay blangko pa rin. "Umalis ka na," sigaw ni Ramon. "Wala ka ng karapatan dito. Isa ka lang hamak na katulong. Tapos na ang maliligayang araw mo." Itinulak ni Manang Elsa si Hiraya papalabas ng silid. "Umuwi ka na muna, iha." Bulong nito. Ang boses ay puno ng awa. "Magiging magulo dito. Ako na ang bahalang magligpit ng mga gamit mo." Naglakad si Hiraya palabas ng mansyon na parang isang zombie. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang dating nakakatakot na hasyenda ay ngayon tila isang malungkot na libingan. Ang sikat ng araw ay tila walang init. At ang awit ng mga ibon ay parang mga panaghoy. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang tanging naalala niya ay ang yakap ng kanyang ina at ang mga nag-aalalang mata ni Sinag. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanilang papag, hindi maalis sa isipan ni Hiraya ang mga huling salita ni Don Silvan. "Huwag kang magtitiwala sa kanila," ang babala. At ang mga liham, ang katotohanang siya lang at ang namayapang matanda ang nakakaalam. Bigla, isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanya. Kung malaman ni Beatriz at Ramon ang tungkol sa mga sulat, ano ang kaya nilang gawin? At siya, na huling kasama ng matanda bago ito mamatay, ay siguradong pagbibintangan. Ang pagsabog ng katotohanan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At si Hiraya, isang 19 na taong gulang na dalaga mula sa estero, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat na ulap ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan para kay Hiraya. Bumalik siya sa dati niyang buhay, sa pagbebenta ng basahan, sa pag-aalaga sa kanyang ina at kapatid. Ngunit may nagbago. Ang bawat pagod ay tila mas doble ang bigat. Ang bawat pangungutya ng mga tao sa paligid ay tila mas matalim. Ang pagkawala ni Don Silvan ay nag-iwan ng isang malaking puwang hindi lang sa kanyang bulsa, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang alaala ng mga huling sandali sa aklatan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata ng matanda, ang bigat ng katotohanan sa mga liham, at ang babala sa kanyang mga huling salita. Paano na ang mga liham? Nasaan na kaya ang mga iyon? Itinago kaya ni Manang Elsa? O sa isang nakakapangilabot na pag-iisip, nakuha na kaya ni Beatriz at Ramon? Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, isang formal na lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa kanya. Nagpakilala ito bilang si Attorney David Robles, ang matagal ng abogado at tagapayo ni Don Silvan Montemayor. "Miss Hiraya Manalastas?" magalang na tanong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan. Ako nga po," kinakabahang sagot ni Hiraya. "Pinapatawag ka sa aking opisina.
para sa pagbasa ng huling habilin na testamento ni Don Silvan Montemayor. Tila nabingi si Hiraya. Ang huling habilin, bakit siya kasama roon? Pero, isa lang po akong katulong. Baka po nagkakamali kayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Walang pagkakamali, Hija. Nakasaad sa dokumento na kailangan mong dumalo. Bukas ng umaga, 10:00. Ito ang address. Iniabot nito sa kanya ang isang business card at magalang na umalis, iniiwan si Hiraya na tulala at puno ng pagtataka. Kinabukasan, suot muli ang kanyang pinakamatinong bestida, dumating si Hiraya sa isang mataas na gusali sa Makati. Ang opisina ni Attorney Robles ay nasa pinakatuktok. Malawak ito, malinis, at may tanawin ng buong syudad. Isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Pagpasok niya sa conference room, agad siyang sinalubong ng 2 pares ng matang nag-aapoy sa galit. Naroon sina Beatrice at Ramon, nakasuot ng mamahaling itim na damit. Ang kanilang pagkukunwaring pagluluksa ay halatang halata. At anong ginagawa ng babaeng yan dito? Agad na singhal ni Beatrice, sabay tayo. Attorney, this is a private family matter. Bakit may basura dito? Senyora Valderrama, maupo po kayo. Mahinahong sabi ni Attorney Robles. Kasama sa mga tagubilin ni Don Silvan na kailangang naririto si Miss Manalastas. Walang nagawa si Beatrice kundi ang maupo. Ngunit ipinukol niya kay Hiraya ang isang tinging kung nakamamatay lang ay kanina pa ito pumulolagta. Si Hiraya naman ay tahimik na umupo sa pinakadulong upuan. Nais na lang na maging invisible. Nagsimula ang pagbasa. Inuna ni Attorney Robles ang mga maliliit na pamana. Ipinamana ni Don Silvan ang malaking halaga sa kanyang mga tapat na katulong. Kasama na roon si Manang Elsa at Mang Tonyo bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo. Mayroon ding donasyon para sa isang ampunan. Sa bawat pangalang binabanggit, lalong nagiging iritable sina Beatrice at Ramon. At sa wakas, dumating na sa pinakamahalagang bahagi. At para sa aking natitirang mga ari-arian, basa ng abogado. Kasama na rito ang kabuuan ng Hacienda de la Sombra, ang lahat ng aking shares sa Montemayor Holdings, ang aking mga bank account, at ang lahat ng nilalaman nito. Tumigil sandali ang abogado at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Sina Beatrice at Ramon naman ay umayos ng upo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasabikan at kasakiman. Ito na ang hinihintay nila. Ipinamamana ko ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan sa aking itinuturing na anak, ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na integridad at kabutihang loob. Humugot ng malalim na hininga ang abogado. Kay Miss Hiraya Manalastas, kung may nahulog na karayom sa sahig, siguradong maririnig iyon. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Hiraya ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Si Ramon ay natigilan. Ang kanyang peking ngiti ay naglaho. At si Beatrice? Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang sasabog. Ang katahimikan ay binasag ng isang nakakayanig na sigaw. Hindi! Tumayo si Beatrice. Ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Hindi yan totoo. Kasinungalingan. Nilinlang ng babaeng yan ang matanda. Isa siyang manggagansyo. Isang ahas. Senyora, ito po ang pirmadong dokumento. Walang hiya kang abogado ka. Siguradong kasabwat ka niya. Sigaw naman ni Ramon na ngayon ay nakatayo na rin. Hindi kami papayag. Sa amin dapat ang lahat ng yan. Kami ang pamilya. Nagsimula ang isang malaking kaguluhan. Nagpapalitan ng sigaw at akusasyon. Ngunit si Hiraya ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nangyayari. Siya, ang tagapagmana ng lahat ng yaman ni Don Silvan. Ito ba ang tinutukoy ng matanda na pamana na masigit pa sa pera? Bigla, lumapit si Beatrice kay Hiraya at akmang sasampalin ito.
Ngunit mabilis na naharang ng isang security guard na ipinatawag ng abogado. Hayop ka! Dinuduro siya ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa tingin mo, hahayaan ka naming magtagumpay? Hindi mo kami kilala. Sisirain kita. Sisirain ko ang buhay mo hanggang sa magmakaawa kang ibalik sa amin ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Hiraya, tunog ng mga kamera. Sa labas ng salaming pinto ng conference room, naroon na ang mga reporter. Mabilis na kumalat ang balita. Siguradong ipinatawag ni na Beatrice at Ramon sa pag-aakalang sila ang magiging bida sa araw na yon. Nang buksan ng pinto, ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga kidlat. Lahat ay nakatutok sa kanya. Miss Manalastas, totoo po bang kayo ang tagapagmana ng Montemayor Fortune? Anong relasyon ninyo kay Don Silvan? May katotohanan ba ang sinasabi ng mga Valderrama na isa kang gold digger? Ang mga tanong ay parang mga bala na tumatama sa kanya. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Napayuko si Hiraya. Niyakap ang kanyang sarili. Nais na lang maglaho. Ang kayamanang ipinamana sa kanya ay hindi pala isang biyaya. Isa itong sumpa. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng isang bagyo. Isang bagyo ng kasakiman, galit at paghuhusga ng publiko. Siya ay nag-iisa, walang kalaban-laban, at ang tanging dala niya ay ang alaala ng isang matanda at ang bigat ng isang pamanang hindi niya kailanman hinangad. Ang pagsabog ng balita ay mas mabilis pa sa apoy na kumakalat sa tuyong damuhan. Kinabukasan ang mukha ni Hiraya ay nasa lahat na, sa mga dyaryo, sa telebisyon, sa social media. Ang kwento ay perpektong hinabi ni na Beatrice at Ramon para palabasin silang mga biktima. Milyonaryo, nilinlang ng kanyang katulong, ang ahas sa Hacienda de la Sombra. From rags to riches, ang kwento ng isang modernong gold digger, iyon ang mga headline. Ang kanyang litrato, isang kuhang litrato kung saan siya ay mukhang takot at litong-lito, ay ipinagtatabi sa mga larawan ng marangyang mansyon. Naging simbolo siya ng kasakiman at panlilinlang. Ang publiko, na walang alam sa tunay na kwento, ay madaling naniwala. Naging national villain siya sa isang iglap. Ang Estero de la Paciencia na dati niyang tahanan ay naging isang kulungan. Ang mga dati niyang kapitbahay na bumabati sa kanya ay ngayon tinitingnan siya ng may pagdududa at inggit. Ang ilan ay hayagang nangungutya. Ayan na ang milyonarya. Sigaw ng isa. Magkano ang isang gabi, Hiraya? Pang-aasar ng isa pa. Huwag kang lalapit sa asawa ko. Baka tuksuhin mo rin. Ang bawat salita ay tila isang batong ipinupukol sa kanya. Hindi na siya makalabas para magbenta ng basahan. Ang tanging nagawa niya ay manatili sa loob ng kanilang munting barong-barong. Yakap ang kanyang mga tuhod habang pinapakinggan ang masasakit na salita mula sa labas. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang epekto nito sa kanyang pamilya. Isang araw, umuwing umiiyak si Sinag. Ate, sabi nito habang humihikbi. Sabi po ng mga kalaro ko, masama ka raw. Magnanakaw ka raw po. Hindi po totoo yun, di ba ate? Niyakap ni Hiraya ang kapatid, dinudurog ang puso. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Si Althea naman, sa kabila ng pagtatanggol sa anak, ay hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Ang stress ay nagdulot ng pagbalik ng kanyang madalas na pag-ubo. Gabi-gabi, naririnig ni Hiraya ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina sa dilim. Sana hindi mo na lang tinanggap ang trabahong iyon, anak. Minsang nasabi nito. Mahirap na tayo. Pero noon, tahimik ang buhay natin. Ang mga salitang yon, kahit hindi sinasadya, ay tumagos sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. Siya ang may kasalanan dahil sa kanya, ang kanilang tahimik na buhay ay naging isang impyerno. All is lost. Ito na marahil ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng dangal. At ngayon,
Unti-unti niyang nararamdaman na nawawalan na rin siya ng pamilya. Ang pamanang dapat sana'y mag-aangat sa kanila sa kahirapan, ang siya palang tuluyang lulunod sa kanila. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dilim, isang sulat ang dumating para sa kanya, inihatid ng isang mensahero. Galing ito sa opisina ni Attorney Robles, isang formal na subwena. Sina Beatrice at Ramon ay opisyal nang nagsampa ng kaso para ipawalang bisa ang testamento. Ang grounds, undue influence and fraud, sinasabi sa kaso na ginamit ni Hiraya ang kanyang relasyon para manipulahin ang isang matanda at may sakit na tao. Ito na, ang digmaang ipinangako ni Beatrice. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, tumakbo si Hiraya palabas ng kanilang bahay. Hindi alintana ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Nagtungo siya sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, sa tabing dagat. Umupo siya sa buhanginan, habang ang malalamig na alon ay humahaplos sa kanyang mga paa. Ang dagat ay malawak, malalim, at puno ng mga lihim tulad ng kanyang sitwasyon. Tumingala siya sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay basang-basa na ng luha. Bakit po? Bulong niya sa hangin. Bakit ako? Ano po ang ginawa kong masama? Naisip niyang sumuko. Naisip niyang tawagan ng abogado at sabihing isasauli na niya ang lahat. Ang yaman, ang mansyon, ang pangalan. Lahat-lahat. Ibibigay na niya kina Beatrice at Ramon para lang matapos na ang lahat, para lang bumalik sa dati ang kanilang tahimik na buhay. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, handa nang hanapin ang numero ni Attorney Robles. Ngunit habang tinitingnan niya ang telepono, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at lukot na piraso ng papel, ang resibo ng mga gamot na binili niya para sa kanyang ina noong unang beses siyang tulungan ni Don Silvan. Pinulot niya ito, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang ngiti ng matanda, ang pag-aalala nito sa kanyang napasong kamay, ang kwento nito tungkol kay Amara, at ang mga huli nitong salita. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Isang babala, isang habilin. Bigla, napagtanto ni Hiraya ang isang bagay. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pag-amin na totoo ang lahat ng kanilang paratang. Ang pagsuko ay nangangahulugan na hahayaan niyang manalo ang kasamaan. Ang pagsuko ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Don Silvan. At higit sa lahat, ang pagsuko ay pagyurak sa alaala ni Amara, ang babaeng dumanas din ng parehong pang-aapi. Ang pamanang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Tila ba inaalis ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang Hirayang takot at mahina. Ang sakit at paghihirap ay unti-unti siyang binabago. Hinuhulma siya para maging isang mandirigma. Hindi, sabi niya sa kanyang sarili. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ako susuko. Tatayo siya. Lalaban siya. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Para kay Don Silvan, para kay Amara, at para sa kanyang sariling pangalan. Tumayo siya mula sa buhanginan. Habang papalubog ang araw sa likuran niya, nag-iwan ito ng isang mahabang anino sa kanyang harapan. Isang aninong mas matangkad, mas matatag, at handa nang harapin ang anumang bagyo. Ang korte ay tila isang malaking koliseum at si Hiraya ang gladiator na ihahain sa mga leon. Malamig ang hangin sa loob, ngunit ramdam niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa kabilang panig,
Nakaupo sina Beatrice at Ramon. Ang kanilang mga mukha ay kampante. Napapaligiran ng isang grupo ng magagaling at mamahaling abogado. Samamantalang siya, naroon lang sa tabi ni Attorney Robles, ang tanging kakampi niya sa digmaang ito. Ang mga unang araw ng paglilitis ay isang purong pagpapahirap. Ipinresinta ng panig ng mga Valderrama ang isang napakakumbinsing naratibo. Nagdala sila ng mga pekeng testigo, isang dating hardinero na nakakita raw kay Hiraya na may kahina-hinalang ikinikilos, isang malayong kamag-anak na narinig daw si Don Silvan na nagrereklamo tungkol sa pagiging mapilit ni Hiraya. Bawat isa ay nagpinta ng isang larawan ng isang desperada at tusong babae na ginamit ang kanyang kahirapan para makuha ang simpatya at, sa huli, ang yaman ng isang matandang lito na. Ang abogado ni Beatrice, isang lalaking matalas magsalita, ay walang awang ginisa si Hiraya sa witness stand. Miss Manalastas, hindi ba totoo na bago ka magtrabaho para kay Don Silvan, ang kinikita mo sa isang araw ay hindi pa sapat para sa isang disenteng pagkain? Opo, mahinang sagot ni Hiraya. At hindi ba totoo na sa loob lamang ng ilang linggong paninilbihan, bigla kang nakakatanggap ng mga mamahaling regalo, pagkain at gamot mula sa kanya? Tinulungan niya po ang pamilya ko. O tinukso mo siya para tulungan ka? Madiing tanong ng abogado. Hindi ba't ginamit mo ang kwento ng iyong may sakit na ina at kapatid para manipulahin ang damdamin ng isang malungkot at matandang lalaki? Bawat tanong ay tila isang sampal. Bawat salita ay idinisenyo para yurakan ang kanyang pagkatao. Nanatili siyang tahimik, sumasagot lang kapag kinakailangan, habang ang mga kamera ng media sa loob ng korte ay walang tigil sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Para sa lahat ng nanonood, siya na ang may sala. Attorney Robles, ano ang gagawin natin? Kinakabahang bulong ni Hiraya sa kanyang abogado, isang araw. Lahat ay laban sa atin. Walang naniniwala sa akin. Tiningnan siya ni Attorney Robles. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Mayroon akong isang tanong, Hiraya. Sa araw na namatay si Don Silvan, mayroon bang anumang hindi pangkaraniwang nangyari? Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Kung sasabihin niyan din niya ang tungkol sa mga liham, maaaring lalo lang siyang pagbintangan na gumagawa ng kwento. Ngunit kung hindi niya sasabihin, hahayaan niyang ang kasinungalingan ang manalo. Naalala niya ang kanyang pangako sa dalampasigan. Lalaban siya para sa katotohanan. Mayroon po, sabi niya, at ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakadiskubre sa lihim na kompartimento. Ang mga liham ni Amara at ang naging reaksyon ni Don Silvan. Nakinig ng mabuti ang abogado. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hiraya, sabi nito sa wakas, ang mga liham na yon, kung totoo, ay hindi direktang ebidensya para sa kasong ito. Ngunit, maaari itong maging ebidensya ng karakter. Isang ebidensya ng kung anong klaseng tao ang mga kalaban natin. At dumating ang araw na muling tinawag si Hiraya sa witness stand para sa huling pagkakataon. Miss Manalastas, nagsimula ang abogado ni Beatrice, handa na para sa kanyang pangwakas na pag-atake. Sabihin mo sa korteng ito, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Don Silvan Montemayor? Sa halip na matakot, huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya, hindi sa abogado, kundi sa huwes. At pagkatapos, sa mga taong nasa loob ng korte, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang matatag na determinasyon. Hindi po ako sasagot sa tanong na yan, mahinahon niyang sabi. Nagulat ang lahat. You are refusing to answer the question? Tanong ng abogado na may ngisi sa labi. Alam na pabor sa kanila ang gagawin ni Hiraya. Hindi po. Sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng damdamin. Dahil may mas mahalaga po akong gustong sabihin, ang kasong ito ay hindi tungkol sa akin.
Hindi rin po ito tungkol sa pera. Tumingin siya ng diretso kina Beatrice at Ramon. Ang kasong ito ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Amara. Isang babaeng minahal ni Don Silvan ng buong puso, ngunit sinira at niyurakan ng mga taong sakim sa yaman. Nagsimula ang bulungan. Sa loob ng korte, si Beatrice ay biglang namutla. "Objection, Your Honor! Irrelevant!" Sigaw ng kanilang abogado. "Sustained! Miss Manalastas, stick to the topic," sabi ng huwes. Ngunit hindi nagpatinag si Hiraya. "Your Honor, ito po ang topic. Ito po ang dahilan kung bakit naisulat ang testamentong yon. Dahil sa araw na namatay si Don Silvan, natuklasan niya ang katotohanan. Natuklasan niya ang mga liham na itinago ni Amara sa ilalim ng baul ng ginto. Mga liham na nagsasabing pinilit siyang umalis at siniraan ang sarili niyang mga kamag-anak. "Objection! Hearsay! Gawa-gawa lang yan." Halos pasigaw na, sabi ni Beatrice. "Kung gawa-gawa lang ito, bakit po kayo natatakot, Senyora Valderrama?" Diretsahang tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi niya inilabas ang mga liham bilang legal na ebidensya. Sa halip, ginamit niya ang mga salita nito. Isinalaysay niya ang nilalaman ng mga sulat, ang sakit, ang pagmamahal, ang sakripisyo ni Amara. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Ang kwento ni Amara ay naging kwento niya. Ang sakit ni Amara ay naging sakit niya. "Pinatay ninyo siya noon, sa kalungkutan," sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi habang nakaturo kina Beatrice. "At ngayon, pinatay ninyong muli si Don Silvan dahil sa katotohanang ibinunyag ng mga liham na yon." Ang buong korte ay natahimik. Walang nangahas na umimik. Ang kasinungalingan ni Beatrice at Ramon ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang kanilang imahe bilang mga naaping kamag-anak ay biglang naglaho, napalitan ng anino ng dalawang halimaw. Sa huli, tumingin si Hiraya sa huwes. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang paninindigan ay buo. "Hindi ko po hinangad ang yaman na ito, Your Honor. Ngunit tatanggapin ko po ito. Tatanggapin ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para ituloy ang isang pangakong nasira. Ang pamanang ito ay hindi pera. Ito po ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang isang malaking pagkakamali sa nakaraan at para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa mga taong tulad namin ni Amara." Iyon po ang tunay na huling habilin ni Don Silvan Montemayor. Pagkatapos niyang magsalita, umupo si Hiraya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang isang kapayapaan. Nagawa na niya. Anuman ang maging desisyon, nasabi na niya ang katotohanan. Ipinahayag ng huwes ang isang maikling recess bago ilabas ang desisyon. Habang naglalakad palabas ang mga tao, lahat sila ay napapatingin kay Hiraya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng paghusga. Ito'y puno ng pag-unawa, ng respeto, at para sa ilan, ng paghanga. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit sa puso ng mga tao, alam na nila kung sino ang tunay na nanalo. Ang pagbabalik ng huwes sa silid hukuman ay tila isang napakabagal na pag-usad ng panahon. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagtibok ng puso ni Hiraya ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakayuko lang siya. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang mga hita. Nagdarasal ng walang imik. Nagsalita ang huwes. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Binabasag ang nakakabinging katahimikan. Muli niyang isinalaysay ang mga punto ng bawat panig. Ang mga akusasyon ng pandaraya at manipulasyon mula sa panig ng mga Valderrama. At ang testimonya ni Hiraya tungkol sa tunay na motibo sa likod ng huling habilin. Bagamat ang mga liham na binanggit ng depensa ay hindi pisikal,
na naipresinta sa korteng ito. Sabi ng huwes, ang testimonya ni Miss Manalastas na ibinigay niya ng may buong katapatan at matinding emosyon ay nagbibigay ng isang malinaw na konteksto sa naging desisyon ng yumaong si Don Silvan Montemayor. Tumingin ang huwes kina Beatriz at Ramon. Ang kasakiman ay isang makapangyarihang motibo, ngunit ang paghahanap ng kapayapaan at pagtatama ng isang pagkakamali sa nakaraan ay isang mas makapangyarihan pang dahilan. Humugot ito ng malalim na hininga bago ibigay ang pangwakas na hatol. This court finds no sufficient evidence of undue influence or fraud. Ang huling habilin at testamento ni Don Silvan Montemayor na may petsang ay idinideklarang legal, may bisa, at dapat na ipatupad. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukpok sa mesa. Tapos na. Hindi agad na proseso ni Hiraya ang mga salita. Legal, may bisa, ipatupad. Nanalo siya. Isang malakas na, hindi! Ang muling narinig mula kay Beatriz. Ngunit ngayon, ang kanyang sigaw ay wala ng lakas. Isa na lang itong sigaw ng pagkatalo. Si Ramon naman ay napasubsob na lang sa kanyang mga kamay, hindi makapaniwala. Ang kanilang kasakiman ang siya mismong nagdala sa kanila sa kapahamakan. Sa harap ng media at ng buong mundo, ang kanilang tunay na kulay ay nabunyag. Hindi nagdiwang si Hiraya. Sa halip, isang tahimik na agos ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng pasasalamat, luha ng katarungan, luha para kay Don Silvan at kay Amara. Nang makalabas siya ng korte, sinalubong siya ng mga dating mapanghusgang mga reporter. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tanong ay iba na. Miss Hiraya, anong nararamdaman niyo? Ano po ang una ninyong gagawin ngayon? Ngumiti lang si Hiraya. Isang nangiting pagod ngunit totoo. Iuuwi ko lang po ang magandang balita sa aking pamilya. At yun nga ang ginawa niya. Sa halip na magtungo sa mansyon o sa bangko, umuwi siya sa Estero de la Paciencia. Ang mga kapitbahay na dati nangungutya ay ngayon sumasalubong sa kanya ng may ngiti at paghanga. Ang balita ay kumalat na. Pagpasok niya sa kanilang dampa, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina at ni Sinag. Nanalo ka, anak. Alam kong mananalo ka. Umiiyak na, sabi ni Althea. Ate, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Masayang sabi ni Sinag. Sa mga sandaling iyon, sa yakap ng kanyang pamilya, naramdaman ni Hiraya ang tunay na tagumpay. Ito ang yaman na kanyang ipinaglaban. Lumipas ang ilang buwan, tinanggihan ni Hiraya ang magarbong buhay na kaakibat ng kanyang pamana. Ibinenta niya ang lahat ng shares sa Montemayor Holdings. Ang tanging tinira niya ay ang Hacienda de la Sombra, ngunit hindi para tirhan. Sa tulong ni Attorney Robles, sinimulan niyang tuparin ang isang pangarap. Ang pangarap ni Amara. Ang huling habilin ni Don Silvan. Isang maaraw na hapon, isang malaking pagtitipon ang naganap sa bakuran ng dating malungkot na hasyenda. Ang lumang tarangkahan ay pinalitan ng isang arko na may nakasulat na Bahay Pag-asa. Ang dating madilim na mansyon ay ngayon puno na ng kulay at buhay. Ang mga silid ay ginawang dormitoryo at silid-aralan. Ang malawak na hardin, kung saan dati tanging kalungkutan ang tumutubo, ay ngayon puno na ng tawanan ng mga bata. Mga batang ulila, mga batang galing sa hirap, mga batang binigyan ng bagong pagkakataon. Nakatayo si Hiraya sa harap ng lahat. Sa tabi niya ay ang kanyang magaling ng ina na si Althea at si Sinag na nakaupo sa isang bagong-bagong wheelchair. Si Hiraya ay hindi na ang dating payat at takot na dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may kumpiyansa at layunin. Ang Bahay Pag-asa ay hindi po gusali, sabi niya sa kanyang talumpati. Ito po ay isang ideya na ang bawat bata, kahit saan man magmula, ay may karapatang mangarap. Ito po ang pamana ni Don Silvan Montemayor at ni Amara. Isang pamana ng kabutihan. Sa isang sulok ng hardin, masayang naglalaro ang mga bata. Isa sa kanila ay si Sinag, na sa wakas
ay nakakita na ng tunay na mga ibon, mas marami pa kaysa sa kaya niyang iguhit. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng iyon, napatingin si Hiraya sa kalangitan. Pakiramdam niya, sa isang lugar na malayo, may dalawang kaluluwang magkasama na ngayon, nakangiti at payapa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, takot at pagsubok. Ngunit sa huli, napatunayan niya ang isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang ari-arian, kundi sa dangal na hindi matitinag at sa kabutihang loob na iniaalay sa kapwa. Ang pamana ni Don Silvan ay hindi ang ginto sa loob ng baul. Ang tunay na pamana ay si Hiraya mismo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang pamana ng kabutihan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat mumunting tagumpay ni Hiraya ay isang karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kanyang paglalakbay, hindi ko maiwasang hindi madala sa kanyang katatagan. Siya ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay, ang isang pusong may dangal ay laging makakahanap ng sarili nitong liwanag. Nais kong iwan sa inyo ang isang kaisipan na siyang naging puso ng kwentong ito. Ang tunay na halaga ay hindi kailanman masusukat sa kinang ng ginto o sa dami ng ari-arian, kundi sa tibay at kalinisan ng isang pusong hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagpili sa tama at sa mabuti ay palaging magiging isang tunay na tagumpay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan sa kwento ni Hiraya? Anong aral ang baon ninyo mula sa kanyang naging paglalakbay? Ang inyong mga saloobin ay musika sa aking pandinig at nagsisilbing ilaw sa aking patuloy na pagsusulat para sa inyo. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, paalam at maraming salamat.